Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabelas 4:09 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukod ng pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, kag mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kag karon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Hulyo 1, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalangan. Mayor Raisa Treñas, personal na kita sa mga stranded seafarers ang MV Herman Star. Mga re-elected at newly elected officials ng syudad sang Pasig nagpanumpa sa bag-o nga termino. Kasos ng dengue sa probinsya sa Capi, sining ito'y naglabot na sa masobra 700. 12.8 milyones pesos ng balor sa illegal na droga na kumpiska sa Iloilo City Police Office ng Hunyo 2025. Sa Guniang Bayan sa Malay, ginapakakas ang Katiklan Boracay Bridge sa plano sa lokal nga panguluhan. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Treñas, personal na nakikita sa mga stranded na seafarers ang MV Herman Star. Detalye sa balita sa report ni Janelle Paclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hintay dalom sa medical check-up ang mga na-stranded na seafarers ang MV Herman Star nga nakaangkurae sa Lubok Lapus ang anom ka mga Pinoy seafarers kag 7 kadugang nga mga Indian national ang ginsekyarman sa medical team sa CHO. Kahapon sa nakigsapol sa UWA sa Iloilo City Mayor Raisa Treñas agod nakapalabot sang bulig sa mga seafarers. Matapos ang check-up ginpaayag ni CHO Head Dr. Mary Ann Paul Diaz kag Dr. Annabel Tang nga maayo ang kahimtangan sa mga Pinoy seafarers. Kinahatagan man sila sang libreng bitamina para sa ilang ikaayong lawas. Bilang alkalde sa siyudad sa Iloilo, ginpaayag ni Mayor Treñas handa ang siyudad sa pagbulig kabuilog ng iban pang ahensya kasubong sang OWA, DMW, Port State Control kag Bureau of Quarantine. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Paclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anay Iloilo City Mayor Jerry Treñas gindesignar bilang Special Advisor to Iloilo City Government. Detalye sa balita sa report ni Janelle Paclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gindesignar na Iloilo City Mayor Raisa Treñas bilang Special Advisor to Iloilo City Government si Anay Mayor Jerry Treñas. Pagi sa ginpapanaog sining Executive Order No. 4 kahapon nga adlaw Hunyo 30 ginpahayag ni former Mayor Jerry Treñas nga ginarespeto sini ang Executive Order ni Mayor Raisa kaya nagasalig siya sa ikasangkol sang bagong alkalde sa pagplastar sa pamaagi para mapasangkad pa ang serbisyo sa pamuluyo. Dugang man sini, maghatag lang siya sang advice kung nini ang hinyoon sang City Mayor bangod makabig sini nga independent-minded may kaugalingon ng ikasangkol sa pagdesisyon ang iya bata nga si Mayor Raisa Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Paclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
Pilipinas News. Newly elected officials ang syudad ng Pasig ng panumpa sa bagong termino. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Nagpanumpa sa ila panibagong nga termino ang mga re-elected kag newly elected nga opisyal sa syudad ng Pasig sang Lunes, Hunyo 30 sa City of Pasig Arena. Nagpanumpa ang mga opisyal kay Judge Jerry Maranion, presiding judge ang Municipal Trial Court in Cities. Ang mga nagpanumpa mo sa re-elected City Mayor Stephen Palmares, elected Eliezer Chavez, mga konsehal nga sa day Catherine Palmares, Mario Hidalgo III, Boning Barbero, Paul Panes, Joey Palmares, Renz Carlo Palma, Sinunito Pama, Joe Divan Palencia, Ramon Andre Pantin, kag Pedro Sumagpao Jr. Dinapit nga bisita sa kaiwatan si Department of Agrarian Reform o Condar Undersecretary Jessry T. Palmares nga sang una nagserbiman bilang alkalde kag vice-alkalde sang syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaso ng dengue sa probinsya sang Kapisin nga tuwing naglabot na sa masobra 700. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Naglabot na sa masobra 700 ang kaso ng dengue sa probinsya ng Capiz nga tuig. Sabi sa datos ng Capiz Provincial Health Office, yara na sa 753 ang kaso ng dengue sa probinsya as of Morbidity Week 25 o kung humalin ay naroon 1 Hunyo 21 nga mas mataas sang 39.96% ikumpara sa 538 na nga kaso sa parehong nga period sa 2024. Nakabalag sa pinakamadamong nga kaso sa Capiz ang Rojas City nga may 253 ka kaso nga ginsundan sang Tapas nga may 102 kag Hamindan nga may 52. Sa masobra 700 nga kaso, 4 ang na-record nga dengue fatality. Sunod sa Capiz PHO kalabanan nga apektado sang dengue ang yara sa edad nga 10 to 19 years old. Samtang may 4 naman ka barangay nga gintumod nga may clustering of dengue cases. Ini ang barangay sang Kulasi, Lawaan, Bilibili, kag Tisa sa Rojas City. Matumon nga may clustering of cases sa isa ka lugar o may 3 o kung masobra pa nga kaso sa 4 ka sunod-sunod nga morbidity weeks. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 12.8 milyones pesos na balor sa illegal na droga na kumpiskahan sa Iloilo City Police Office sa tinalikdan nga bulan sa Hunyo 2025. Ina nakumpiska sa 64 operations sa kapulisan na nagresulta sa pagkadakop sa 91 drug personalities. Sa 91 nga nadakpan, 25 ang high-value individuals. Sa 63 ang street-level individuals kag 3 may warrants of arrest. Sa pinakadamo nga nakumpiska, nagapanguna ang City Drug Enforcement Unit nga nagakumpiska sa 4.15 million pesos. Suno kay Iloilo City Police Office City Director Police Colonel Kim Ligada ang nag-accomplish sa kampanya kontra illegal nga droga, nagapakita sa teamwork sa kapulisan para sa padayon nga pagbinuligay, nagapati si Ligada nga matap ng problema sa illegal nga droga sa syudad sa Iloilo. Radyo Pilipinas News. Ginaprubahan sang Sangguniang Bayan sa Malay ang isa ka resolusyon agud kakson ang ginaduso nga Katiklan Boracay Bridge sa Comprehensive Land Use Plan kag Annual Investment Plan sa lokal nga panguluhan sa Malay Aklan. Sa ginaprubahan nga resolusyon ang pagtukod sang tulay may dako nga risgo sa environment nga ginalakipan sang posible pagkaguba sa marine habitat, post-erosion kapag katublag sang mahuyang nga ecosystem sang isla. Inaduso sang SB Malay ang isa ka tulid nga pagtuon kag konsultasyon sa tanan nga stakeholders like ang tanan sa nasambit nga proyekto. Ang resolusyon ang naaprubahan sang SB Malay sa ginpatigay nila nga sesyon sa Hulyo 19. Naibaluan madamo ang nagapamalabag sa proyekto halin sa mga stakeholders kag ginalakipan sang Boracay Foundation Incorporated, civil society organizations, environmental groups, tourism representatives kag mga residente bangod sa posible nga malain nga epekto sini sa isla. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, padayon ng Office of the Civil Defense 6 sa pagkandak sa orientation to sa pre-disaster response kaugod sa mga LGU sa Western Visayas na kipang Negros Island Region. Suno kay OCD6 Director Raul Hernandez, importante nga mapaalat itong tagsa ka lokal nga panguluan sa ila preparasyon sa emerhensya sa tanan nga tion yarak pamawag sang bagyo, baha, landslide, man-made disaster, linog kag madamo pa nga mahimo matabo sa tanan nga lugar sa pungsod kag dapat nga ini
ang mapanghandaan. Sa obserba sa National Disaster Resilience Month, subong nga bulan sa Hulyo kumpiyansa ang OCD sa pagpanghanda sa LGU, dugang pa ni Fernandez apang kinahanglan gini nga pabakuron sa bulan sa Agosto na tala na magakandak sa orientation ng OCD sa tanan nga mga newly elected local chief executive sa gunupasan yung pangila preparasyon sa disaster preparedness. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasig City Mayor Stephen Palmares plano nga magpantang sa lipad sa pagkatukurong ng bagong City Hall sa syudad. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Serenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano ni re-elected Pasig City Mayor Stephen Palmares nga magtukod sang helipad sa pagkatukuron nga bag-o nga City Hall sang syudad. Sa iya speech kadungan sa giningod nga otaking sa mga re-elected ug newly elected nga opisyal sang syudad sang Hunyo 30, ginpresenta ni Mayor Palmares ang pila sa iya mga naka-pipeline nga handom o kunang 8 development program sa masulod nga 3 ka nabiliniya nga tuig bilang alkalde kag ang isa na diri ang mga pagtukod sa balay syudad o kon City Hall nga may kaugalingon nga helipad. Payag sang alkalde nga sa tion matuman ini, ang Pasig City Hall ang labing una nga City Hall nga may kaugalingon nga helipad sa bilog nga panay. Dugang pa niya nga sa karon nga nagatindog nga City Hall sa barangay Sablugon ang hindi na maka-accommodate sa madamo nga mga pasinhon, ilabi na kung magdululungan ang transaksyon gani sa tukuron nga bag-o nga City Hall, mas maging komportable ang mga kliyente kag ang mga empleyado. Samtang magluwas sa pagtukod sa bago nga City Hall, lakip man sa prioridad sang alkalde ang pagtukod sang Eco Hub. Sa idalom sang Eco Hub, plano sang alkalde nga tungaon ang syudad sa 5 ka distrito, kag ang kada distrito may sentro nga amo ang Salngan, Santo Tomas, Mula-Pula, Malagit Grande kag Manit nga may kaugalingon nga police station nga may prisuhan, naka-standby nga ambulansya, fire substation kag emergency response team para sa mas madasig nga pagresponde sa tion sang insidente o kon emerhensya. Ang iban pa nga development plans ng alkalde ginalakipan sa connection o kung pagtugod sa circumferential road nga mag-connect sa 5 ka distrito. Lakip man ang pag-construct sa welcome park sa mga entry points pasulod sa Pasig City, pagtukod sa rotonda, pag-reconstruct sa Paseo de Pasig, Plaza Paloma kag Esplanade de Pasig, pag-construct sa tricycle terminal kung sa diin tanan nga tricycle nga nagabiyahe sa mga barangay, ang Tingbon kag ang Ulihi amo ang pagtukod sa City Sports Complex. Madumduman nga una naging pahayag ni Mayor Palmares nga lakip sa iya handom amo nga ang syudad maging sporting capital sa Western Visayas sa 2028, Tiger Economy sa Central Panay kag Premier Component City sa 2028 sa Western Visayas. Una nga na-elect bilang alkalde sa Pasig City si Palmares sa 2019 kag na-re-elect sa 2022 kag 2025 elections. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. I-celebrar sa mga Ilonggo nga mangunguma kag National Irrigation Administration ang isang gatos ka tuig mapagpangalagat sa Aganan River Irrigation System sa mga kaumanhan sa probinsya. So kay Engineer Randy Alipis, Division Manager isang NIA Iloilo Guimaras Irrigation Management Office, ang selebrasyon ng Hiwaton Buwas Hulyo 2 sa Aganan Dam sa Barangay Tambo, San Miguel, Iloilo. Ang Aganan Dam ginakabi kaapat sa pinakatikulang nga dam sa bugos ng Pilipinas kay ikaduha sa Western Visayas. Ang dam maging inaugurahan sa Enero 1, 1925 sa Bureau of Public Works Irrigation Division ang ginisenyo para maghatag sa 5,500 hectares sa kaumahanan o kung kaumahan. Sa Hunyo 22, 1963 naging paidalog sa niya ang pagdumalas ng dam tugtog karon ng padayon nga naghatag sa tubig sa mga kaumahan kag nagabulig sa pagpasanyo sa produksyon sa mga mangunguma gikan sa 28 ka barangay sa San Miguel, Uton, Santa Barbara kag Papia. Kinapsalamatan ng Mark Allen Fortit kag Cedric Dicino, mga top RSBSA geotagger sa Iloilo kag Capiz, ang kooperasyon sa mga lokal nga panguluhan kag mga mangunguma agud mapadasig ang ila obra. Suno kanday Fortit na buhinan ang kabudlayan nga ila ginatubang sa ila trabaho mo sa kooperasyon sa mga lokal nga panguluhan, pati ng pagpasalamat sa mga mangunguma nga ila nabuligan. Ang pagpasalamat man sa mga mangunguma nga iya ginabuligan para ma-enroll sa RSBSA ang ginakabig pinaka-fulfilling moment ni Dicino. Panugyan na Fortit kag Dicino sa tanan ng mga nguma nga magpadayon sa pagkooperar sa ilang bangod sila man ang makabenepisyo sa mga programa nga ginatanyag sa gobyerno. Nalakip sa mga panghangkat sa trabaho sa mga geotagger sa idalom sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, isa ka national database ng Department of Agriculture ang epekto sa pabag-ubag ng klima. Dugang pa diri may mga lugar nga mabulay labuton kag may mga mangunguma nga kabulay pahangkot sa pihang sini nagapabilin nga determinado sa Mark Allen Fortit kag Cedric Dicino ang kilala nga mga top geotaggers sa Iloilo kag Capiz. Kay Fortit,
geotagger sa Dingle, Iloilo. Ang iya pamilya ang naghatag sa kusog ug inspirasyon sa iyang obrahon kag padayon nga palanggaon ng iya trabaho pamilya kag ang handom nga makabulig sa mga manguma ang nangin inspirasyon ni Dikino nga magtrabaho bilang geotagger sa Tapas Capiz. Para mangin madasig ka mangin husto ang pagpatuman sa trabaho ng sa mga estratehiya na Fortito Dikino, pagsiguro nga may ara asang nagakaigong nga komunikasyon kag koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan kag mga mangunguma nga ila padulungan. Ginbuksan na para sa publiko ang bago nga Kapitolyo Provincial sa Guimaras. Ang blessings ng edipisyo ang ginpangunahan ng Governor Maria Lucille Nava, Congressman J.C. Raman Nava, Vice Governor Cecil Gumarin, kang magkatapos ng 11 Sangguniang Panlalawigan. Ang konstruksyon sa New Governance Center nag-umpisa sa Abril 2, 2019 kung nakompleto ang first phase sa Oktubre 30, 2023 sa karon ng Office of the Governor kag Sangguniang Panlalawigan na nagapangalagan na sa bagong nga Kapitolyo Provincial. Ang bagong nga capital nagaserbi simbolo sa commitment sa probinsya para sa efficient, transparent ug people-centered nga public service para sa mga Guimarasnon. Nagtingog persang nanuway-tuway nga sektor sa Western Visayas para pamaskugon ang mga micro, small, and medium enterprise sa rehiyon. Kadungan sang selebrasyon sang Mismi Month sa pungsod ginbuksan sa Department of Trade and Industry katuwang ang Regional Development Council ang duha ka adlaw nga Western Visayas Business Conference and Expo 2025. Lakip sa mga ginbida sa WV BizConnect ang nanuway-tuway nga papel sa mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panguluhan, trade groups kag financial institutions agud mabuligan ang mga mismi sa ilang pagnegosyo kag pagpasangkat sa merkado. Sa bahin sa mga national government agencies ginapaambit sang CDA, DOLE, DOST, DOT kag SEC ang ilang mga suporta sa mismi pinagi sa mga programa sa pautang, capacity development kag product enhancement. Sunod kay DTI Regional Director Rachel Nofable, ila ginalauman nga magdamo pa ang mga mismi nga magsanyog sa riyon mag-avail sa mga serbisyo sa gobyerno kag pribado nga sektor. Samtang kaduso naman ni RDC 6 Co-Chairperson Attorney Jobert Peña Florida sa masunod nga konseho ang pagtingob sa tanan nga ahensya sa gobyerno kay iban pang organisasyon na maplastar ang mga programa kag proyekto available para sa mga mismi. JDFCI Westbridge Football Club gikan sa Western Visayas daog sa Under 14 kag Under 12 International Football League sa Thailand. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Saraniata. Radyo Pilipinas Report. Daog sa ginhiwat ng International Football League o kon IFL Season 2 Youth Edition 7 2025 sa Thailand ang football team gikan sa Western Visayas sa U14 Plate category kag U12 Premier category. Giluto sang JDFCI Westbridge FC ang 52 ka team across Asia sa ginhiwat nga hampang sa Hunyo 28 to 29 sa International School, Bangkok, Thailand. Nagpartner ang Haniway Defenders Football Club Incorporated o kon JDFCI kag Parif Westbridge Football Club para sa international tournament kung sa diin magikuha man nga mga player gikan sa Haniway Defenders Club Incorporated, Kalinog FC kag Gimbal FC. Lakip sa U14 team sanday Cyrus Prix Guevara, Kenzo Nino Orosio, Brighton Drake Clavero, Maximus Barrientos, John Rafael Nonato, Lorenzo Manuel Arancilio, Sander Paul Maliones, Yusef Daniel Valdez, Kian Calno Pavle, Emmett John Gabalda, Jose Luis Amarante, kag Mal Jacob Rafael Guarino, kung sa diin ang head coach ang si Constancio Ejar, assistant coach si Jensen Ray, defensor kag ang manager si Christian Teodoro De Juan. Sa U12 naman ang players ang Mosanday Bruce, Tyler Clavero, Lia Miguel Aguadera, John Raymond Ardiante, Ethan Von Genodia, Timothy Franco Gukuwahwa, Od Katibayan, Carl Benedict Defensor, Inslee Noel, Dave Rivera, Philip Daniel Pohol, Jonathan Juan Jr., kag Harley San Felix Jr. sa diin ang ila head coach amo si Raymond Ardiente, assistant coach si Jerome Delingon, kag ang manager amo man si De Juan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:27 sa hapon. Ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Hulyo 1, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Parosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.